Mga boss, pasensya na kayo ah. Late to. Masyadong late. Sige, go. Pasensya na ako mga boss, baligtad pala yung camera natin kanina. iPhone kasi itong gamit natin kaya hindi ko ma-flip yung camera, hindi, di ba? Hindi pwedeng i-flip while on live. So, hopefully naayos na natin yung technical difficulties. Mga sir, dyan lang kayo, saglit lang. Masyadong nahihirapan ako dito sa live na to eh. First time. Hindi ako masyadong sanay sa live na to. Tsaka yung camera ko kasi hindi pwedeng i-flip i-flip. Kailangan i-end tapos saka pwede i-flip. Pwede ba? Pwede i-flip oh. Ikaw naman, di mo sinabi. Paano pwede? Ayan oh, may flip button. Sige nga, try. Hindi makikita ko. Sige na, mag-start ka na. Hindi ko makikita yung ano nila eh. Okay mga sir, tignan mga obvious sa camera. Dito nga kasi gamitin mo. Mag-start na tayo pasensya na kayo sa difficulties natin sa pag ng camera. Hindi tayo masyado sanay sa live eh. Anyway, ang pag-uusapan natin for this video ay ignition coil. So ito yung malaking box na to sa gitna. Yan ay yung ignition coil on plug, okay? Yung coil on plug tayo mga sir ha. Ibig sabihin yung binubunot natin doon sa titigisang cylinder. So yun yung tinatawag ng coil on plug. Merong coil near plug, merong yung wastegate system, yung dalawa-dalawang coil, tapos may high tension wire. Yung coil on plug mga boss, yun yung nandun mismo sa ibabaw ng cylinders, sa ibabaw ng spark plug. Okay, so pakishare yung video na gagawin natin sir para maraming matuto. Okay, so unang-una, ano ba yung ignition coil at paano yan gumagana? Okay, yung ignition coil sir ay mga boss ay gumagana through mutual induction. Yung mutual induction means pag mag-fire yung isang coil, yung isa naman pag nag-induce yung isang coil, mag-i-induce rin yung isang secondary coil. So sa loob ng coil natin mga sir, mahirap i-explain ng live sa loob ng coil natin meron tayong dalawang circuit, okay? So pagka binuksan natin yung coil na yan, meron dalawang circuit dyan. Yung tinatawag nating primary circuit tsaka yung secondary circuit. Kung makikita ninyo guys, dalawa yung coil sa loob ng ignition meron akong sample actually, kunin ko lang nakalimutan kong kunin, wait lang. So ito yung tinatawag nating coil on plug alright, so ito particularly dalawa lang yung pin nya. So dalawang wire lang ito. So ito yung coil on plug. Yung sinasabi nating dalawang circuit sa loob ng ignition ay ito siya mga sir So makikita nyo dalawang circuit, yung primary at secondary. Ito siya mga sir kung makikita nyo, may cutaway ako ng ignition coil. So dalawang coil yung nasa loob ng body ito yung gitna, which is gonna be the core. Ito yung metal sa gitna. Tapos yung primary natin, yun yung kokonti lang yung ikot.
Okay, kung napanood nyo yung how really works na video ko, ganun din yung coil setup nito. Sir, yung pinaikot-ikot lang na isang wire. So kung makita ninyo, ayan, dalawa yung circuit doon sa loob, dalawang coil. Tapos syempre yung primary dito na lalabas sa pin na dalawa, di ba? So yung mapapansin nyo yung isa dyan, itong mga kapal, yan yung primary natin. Tapos yung maninipis, yan yung secondary natin. Makikita nyo yan actually dito. O, di ba? Ito yung kaputol nya. So primary yung ilang piraso, tapos yung secondary yung napakarami na ikot. Isang wire lang to mga sir, no? I just wanna clarify that. Oh, sorry. Isang wire lang to na pinaikot-ikot. Ito, isa lang din. So, paano yan gumagana? Paano yan nag-create ng spark? Napakadali lang mga sir, no? Ang kinakailangan natin i-trigger dyan ay yung primary circuit. So, para tong transformer actually. So, yung primary circuit, which is the low current or low voltage, low voltage circuit. So ito ay gumagana with our 12 volt system lang, ano. So yan yung circuit na kinokontrol natin to create spark. Kasi yung spark mga sir, napakalaking ano yan, napakalaking voltage. It takes what minimum 30,000 kilovolts or 30,000 volts, so 30 kV minimum. It could go as high as 100,000 volts yung spark. So paano tayo magkakaroon ng 100,000 or minimum 30,000 volts? Kailangan natin step up. Kailangan natin pataasin yung 12 volts na input natin galing sa battery, di ba? Kailangan tumaas yan. So ang gagawin natin, iti-trigger natin yung primary. Tapos yung primary, pag nag-collapse yung current o yung magnetic field, dahil nga napakaraming ikot yung sa secondary, mag-i-induce din siya. So since mas maraming coil o mas maraming ikot yung secondary, mas malaki yung voltage spike. So tataas yung voltage, diba? So from 12 volts, mag-step up ngayon yan to at least minimum 30,000 volts. So 30,000 volts, lalabas na yan dito sa spark plug natin. Actually ito sa coil on plug, ito lang siya. Nilagay ko wire dyan, pero technically ito lang siya sa coil on plug, diba? Yung spring na yan, yan lang yung wire na yan. Hindi to high tension wire, ano mga sir, kasi yung coil on plug na pinag-uusapan natin, wala siyang high tension wire. So itong nakita nyo ditong line na to is actually this one right here. Ito na yung papunta sa spark plug dito. Ayun na yung spark plug natin. Tapos syempre sa gitna may electrode. Tapos naka-ground sa body yung, o doon sa makina yung spark plug, naka-bolt. So doon tatalon yung spark, diba? So from 12 volts doon sa primary circuit, in-step up natin to at least 30,000 volts, diba? Using a coil. It's pretty much a transformer. Napakadaling intindihin, ano? I-transformer lang. So ganun lang how this thing works. So basic of, you know, paano siya nag-create ng spark. So from 12 volts nagiging step up to 30,000 volts, and then yung 30,000 volts will be enough to jump the gap ng spark plug. Syempre mas malaki yung gap, mas malaking voltage yung kakailanganin, di ba? This particular one is a 3-wire
3-wire coil. Pero kung gagawin nating 2-wire coil lang yan, usually, di ba, 2-wire lang yung mga ignition coil natin. Katulad nito, 2-wire lang to eh. So kung gagawin natin 2-wire coil yan, kasi ito 3-wire core, 3-wire to eh. So meron tayong pin 1, tapos ito yung isang pin, tapos ito yung pangalawang pin, tapos ito yung pangatlong pin. So tatlong pin lang yung ignition coil na to. So 1, 2, and 3. Tapos ito, spark plug na yan, pupunta na yung spark plug yan. So this is a 3-pin ignition coil. Ngayon, ano? Ngayon gagawin natin tong 2-wire. Kasi ang basic lang naman na sinabi ko na sa inyo, yung kung paano ini-step up ng coil yung voltage from 12 to 30,000 volts, di ba? So ngayon gagawin ko tong 2-wire ignition coil. Ngayon, yung 2-wire ignition coil natin, sir, ay magiging diretso lang yan sa mawawala yung ground dito. Tatanggalin natin yung ground dyan at tatanggalin natin to. Tapos ang gagawin na lang natin, didiretso natin yan, tapos yan. So diretso, tapos ang magiging trigger natin ay yung PCM. So ito yung 2-wire na, ito yung 2-wire na coil. So meron lang tayong 1 and 2 katulad nito, 2-wire. So 1 is always gonna be voltage, battery voltage positive. Alam na natin yan, di ba? Galing yan sa fuse. Tapos kung apat yung cylinders nyo, usually they share the same fuse o the same power. So may splice tayo makikita. So kung apat yung cylinder nyo, this one papunta sa 2, 3, and 4 cylinders. So kaya nilagay ko ganyan. So magiging dalawang pin na lang to. So ganito yung design ng dalawang pin. So we have power coming in. It's always there. So palaging may power yan. Tapos dito naman, ito yung magiging, since power na yan, yung primary coil natin kailangan ng ground to work, di ba? So saan manggagaling yung ground? So manggagaling yan, sir, sa PCM. Ngayon yung nakita nyo dito kaninang transistor, mapupunta siya ngayon dito. So magiging, like I said, this is just make up schematic, ano. So pagpasensyahan nyo na yung schematic ko, gumagawa-gawa lang ako. Actually, yung sa loob ng ignition coil, I don't really know how it's actually set up inside, pero as long as alam natin kung ano yung pin at ano yung i-test natin. So going back here, 2 pin connector ignition coil. So we have power, it's there all the time, di ba? Pag key on mo, may power na dyan, automatic yun, given. Ngayon, ang hahanapin na lang nitong ignition primary na to ay yung ground, di ba? So ground, since dalawang wire nga lang siya, so yung driver nya, yun yung tinatawag nating driver. Kung napanood nyo siguro, or kung familiar kayo tinatawag na ignition driver, yun actually ay transistor. Okay, so sa dalawang wire na coil, yung transistor nasa loob ng PCM. Ito yung pagkakaiba, sasabihin ko na sa inyo yung pagkakaiba ng 2-wire, 3-wire at 4-wire. So yung 2-wire, ang transistor niya, ang control ay nasa loob ng PCM, di ba? So itong PCM na to ang magti-trigger ng transistor to provide ground doon sa ignition coil natin sa primary. So pagka in-on niya to, pagka in-on ng PCM, ito yung trigger natin. Ito yung trigger ang manggagaling internally sa PCM, ano. So meron niyang volts, usually 5 volts dito eh. So iti-trigger niya yung transistor
Itong ground ngayon ay magko-continuous papunta dito sa chassis, di ba? Ngayon, pagka in-off ng PCM yan, mawala ng ground yung coil, mag-i-stop yung build up ng energy, di ba? So, ang trigger niyan mga sir ay pagka 2 wire lang is usually 12 volts. So, 12, 0, 12, 0, 12, 0, 12, 0. Eh, kasi nga, 12 volts yung pinanggalingan yun, di ba? So, 12, 0. Ito yung tinatawag nating pull-up circuit design. Pull-up. No, sorry. My bad. It's actually pull-down. Pull-down. Kasi we have 12 volts all the way here. Tapos, the PCM grounds it. It pulls it to ground. So, pull-down yung ganitong setup. Okay? Intindihin niya yung mga sir, no? Yung 2-wire is a pull-down system design. So, ibig sabihin, 12 volts. Meron tayong 12 volts right here. Pagka chinek nyo yan, at off yung transistor, meaning hindi in-on ng PCM yung coil. Key on lang. We're gonna have 12 volts right here doon sa connector. All the way yan ha. Ito, may nalilito dito eh. Kung paano. So, from pagka off yung ano natin, yung kahit na anong electrical circuit, magkakaroon tayo ng voltage here. Kung ano yung supply voltage, yun yung makikita natin dito kahit na dumaan na yan sa load. Kasi nga, open naman yung circuit. Ito yung switch natin, di ba? Ito pa yung switch natin sa loob ng PCM eh. So, we're gonna have the 12 volts here supplied. 12 volts here, 12 volts here, 12 volts anywhere pagka off yung ignition coil. Pagka off yun yung tatandaan nyo. Ngayon, pagka in-on yan ng PCM, pagka in-on ng PCM yung coil, ano mangyayari dito sa 12 volts? It goes down to ground. So, magiging 0 volt. Dito 12, di ba? 12. Tapos in-on niya yung coil, 0 yung sa baba. Nakita nyo? So, bakit tinawag siya na pull down circuit design? Kasi 12 siya, and then trigger on, it allows the PCM, inallow niya yung ground to pass. Kaya from 12 naging 0. So, pull down circuit design. Okay? So, intindihin nyo lang. At napaka-importante nito actually sa diagnosis sa electrical. Na kapag off yung coil at dalawa lang yung wire mo, you're gonna have 12 volts doon sa connector. Okay? Hindi lang dito hanggang dito. Assuming na hindi putol yung wire. Kung putol yung wire mo dito, you're not gonna have 12 volts here. So 12 volts maghihinto lang dito. Kung putol yung coil mo, you're not gonna have 12 volts here. Kung saan lang yung walang putol, doon lang yung 12 volts mo, di ba? So yun yung 2-wire ignition coil. So, ang intindihin nyo lang, kung dalawang wire, yung ignition coil natin, yung trigger nya, or yung driver, nasa loob ng PCM. Okay? Yung transistor, nasa loob ng PCM. So, kung ano yung switch, ay nasa loob ng PCM. So, yung PCM mismo yung, kung halimbawa, itong driver na to nasunog, or nag-open, or nag-short sa loob, you're gonna have to replace the PCM, or take it to someone who can fix the PCM internally. So, yan yung 2-wire. Ngayon, 3-wire, babalik tayo. Yung sa 3-wire mga sir, ang ginawa nila, yung mga manufacturer, common na to ngayon eh. So, kasi, kung halimbawa, titignan natin kung pumalya yung transistor natin, halimbawa, pumalya yung transistor sa loob ng PCM, yung kahit isang coil lang, halimbawa, isang coil lang yung pumalya, nasunog yung transistor kasi over
current. Na-short yung coil, nasunog yung transistor. Kung dalawa lang yung wire mo ha, again, nasa loob yung transistor ng PCM. Kung nasunog yung transistor, it doesn't matter kahit isa lang yan, you have to replace the PCM, di ba? Lahat buong PCM yung papalitan mo kahit isang transistor lang nasunog, di ba? Imagine that's really expensive replace or repair kasi this is expensive dito sa US. I don't know about sa Pilipinas. Minimum $1,000 siguro. Lalo na yung mga modern vehicle. So kaya it's very expensive to replace the PCM kasi naman dito sa mga shop hindi kami nagre-repair hindi kami nagbubukas ng PCM we just get a new one. So kahit na all across the US, kahit na anong shop, maliban na lang kung yung shop ay specialty electrical, then they open up the computer. Pero pagka nasa shop ka, dealership or any kind of shop, if you found that may sirang transistor, you replace the whole computer. Di ba? Lahat papalitan mo yung buo. It doesn't matter. Ngayon, since ganun nga yung nagiging issue, kahit isang transistor lang yung sira, papalitan yung PCM. Ang ginawa nila, tinanggal nila yung transistor dyan. And guess what? Saan nila nilagay? Saan nila nilagay yung transistor? Dito, sa coil. So, babalik tayo doon sa kanina. Nilagay nila doon sa coil yung transistor. So, magiging ano na to? There. Paano ba? Tapos ground na to, magaground na yan. Pasensya na kayo, late ng kan ko ng board ko talagang ginagawa ko lang ng paraan para at least matuto kayo kasi I think kailangan dito, kailangan ng kailangan ng mga bagong technician na papalit sa amin pag nag-retire kami. At nakikita ko na mahirap ngayong maghanap ng mga interesado sa field na to. Yung mga millennials parang mahirap silang pumalit sa trabaho natin, kaya pagsikapan natin magturo. So balik tayo dito mga sir, no? So nakita nyo yung nangyari dyan. So from 2 wire 2 pin coil, naging 3 na lang siya. Ano yung nag-iba? Yung transistor location. So instead na sa PCM na nila, nilipat nila doon sa coil mismo. Kaya anong nangyari doon sa presyo ng coil na 3 wire? Tumaas, di ba? So mas mura yung 2 wires kaysa doon sa 3 wire sensor, 3 wires coil, because of the transistor. Yung driver nasa loob na ng coil. Okay? Ano yung kagandahan nito? Ang kagandahan nito guys, kahit na masira yung transistor sa loob ng coil, hindi maapektuhan yung PCM. Kasi nandoon lang siya, then you have just replaced the coil. The PCM is good. So from $1,000 to maybe what, $100, diba? So napakalaking ano yan, improvement sa price, price wise, diba? So paano naman to mati-trigger? Paano yan mag-on? Paano yan gumagana? Well, kasi kung nakikita natin, diba, diretso na lang siya sa ground. So still, sorry, you still have 12 volts here, diba? Hindi yan nagbago. Yung supply natin is the same. Meron pa rin tayong 12 volts pero 3 wire na lang. So 1, 2, 3. So you still have the same coil, the same design and everything. Yung wrap ng wire, tsaka kung gaano karaming ikot, the same thing. Ang naiba lang, nilipat natin yung transistor sa loob ng coil natin. So meron pa rin tayong 12 volts here. Pagdating dito, kailangan natin ng ground, di ba, to turn the coil.
So as you guys can see, diretso to sa ground. Pero is it really diretso sa ground? No, hindi yan diretso sa ground, sir, kasi may transistor tayo dito. So yung transistor, kailangan natin i-on yan para dumiretso siya sa ground. Ngayon, pagka hindi in-on ng PCM yung transistor, hanggang dito lang yung kuryente, hanggang dito lang yung 12 volts niya, di ba? Mag-stop dyan, hindi yan diretso sa ground. Ngayon, paano yan i-on ng PCM? Ito ngayon yung magiging trigger. Ito sinasabi nating trigger. So trigger ng driver. So yung PCM ang magsasend ng trigger voltage. Usually this is 5 volts. Low current trigger 5 volts. So kung titignan nyo sa oscilloscope, kung meron kayong scope, ang pattern na makikita nyo ay ganito, square wave. And this is ano naman, baliktad, pull up naman to, kasi yung PCM magsasend ng 5. Usually 0 yan, 0 flat, tapos pag on 5 0 5 0. So pull up, baliktad, di ba? Baliktad doon sa pull down. But instead na 12 volts, magiging 5 volts na yung trigger natin. Pagka nagkaroon ng signal dito, then mag-on yung coil, di ba? Pag mag-on yung coil, kasi may ground na, magkakaroon ng ground yan eh. Ngayon, pagka in-off na ng PCM back to 0, ano mangyayari doon sa magnetic field na na-build? Magko-collapse yan, mga sir. Pag nag-collapse yan, magko-collapse din yung magnetic field dito. So kaya tinawag na mutual induction. Pag nag-collapse yung magnetic field ng primary, mas malaking collapse ang mangyayari dito sa secondary, kasi mas marami siyang ikot. So mutual induction. So from 12 volts naging 30,000 volts na lumabas sa spark plug. Okay? So ito yung 3-wire design. Most of the time, ito yung makikita nyo. Actually, Toyota, I think GM, and I think even Honda has 4. May 4 na ngayon. May 4 na ignition wire na ngayon. Ano yung yung pang-4? Di ba? Ano yung pang-4? Yung pang-4, guys, ay naglagay lang sila the same thing, the same construction. Yung transistor ay nandoon pa rin sa coil. The same thing, di ba? At PCM trigger niya usually 5 volts. But some system use 8 or 9, depende na lang sa manufacturer yan. Bahala na kayo kung ano yung ginagawa nyo. Pero usually 5 volts yung trigger ng transistor to turn the coil. So yung pang-4 na wire, mga sir, na nilagay ng Toyota at GM, kung makikita nyo, kung maka-encounter kayo ng 4 na ignition coil wire, yung pang-4, sir, ay feedback lang yon. So the same yung construction ng coil, 3 yung wire, transistors inside, but meron ng feedback. So yung feedback, dinedetect niya yung merong computer sa loob. May computer sa loob ng coil. Dinagdagan nila ng computer o chip, whatever. Yung chip na yan, ito yung pang-4 na wire. Sa Toyota, GM, diba? Di may 4 na naman tayo. Yung pang-5 wire na naman, pang-4 na wire. So dumadami, di ba? Yung yung pang-4 na wire, guys, ang purpose lang nun ay feedback. At ano lang to actually, diretso to sa PCM, tapos parallel doon sa, halimbawa 4 yung cylinders nyo, nakatap lang siya, 1, 2, 3. So halimbawa dito yung coil, dito yung isang coil, dito yung isang coil, isa lang yung wire nila, diba? Nakatap lang yung tatlong coil. So ganyan. So feedback lang yan, mga sir. Ito yung nagsasabi doon sa PCM na okay, nag-fire yung coil, so we're good, diba?
meron lang yan nagdi-detect ng magnetic field na nag-collapse. Yun yung pang-apat na wire na nilagay nila. So the same thing, yung the same as 3 wire yung testing, the same as 3 wire, pero yung pang-apat na wire, ano lang yan sir gusto ko lang maintindihan nyo, feedback lang yan. So yan lang yung monitoring system ng PCM to know kung nagkakaproblema yung ignition coil natin. Kung halimbawa dapat nag-fire yung coil tapos yung PCM hindi niya nakita na nag-fire yung coil, then magti-trigger yan ng circuit code. Kasi ito yung may monitor siya sa loob, hindi nag-report na nagkaroon ng fire o nagkaroon ng collapse ng magnetic field, kaya magti-trigger yan ng circuit code. So there must be something wrong with electrical circuit ng coil kaya hindi gumana. So ito yung magsusumbong sa PCM na walang nangyari sa coil number 1, walang nangyari sa coil number 2, walang nangyari sa coil number 3, di ba? Hindi niya sasabihin sa iyo, may sira ka sa secondary or primary. Ang sasabihin niya lang sa PCM, walang nangyaring spark. So ibig sabihin may problema yung coil electrically, di ba? So yan yung pang-apat na wire. I'm pretty sure may makaka-pick up nito sa inyo, yung mga nanonood. Kung ilan kayo, 5 yata kayo. I'm pretty sure kung hindi, may tanong kayo, paano nalalaman ng computer kung saan coil? Kasi isang wire lang yan, di ba? Tapos nakatap lang sila. Paano nalalaman ng computer kung saan coil yung hindi nag-fire? Kasi isang wire eh. Well, may logic lang yan sa loob ng PCM na syempre alam niya kung anong cylinder yung pagkakasunod-sunod eh. Di ba yung firing order, alam niya. So halimbawa, sabihin natin 1, 2, 3, 4 yung firing order. 1, 2, 3, 4. So halimbawa nag-fire yung 1, boom, nag-report may 1. Okay, nag-fire yung 2, boom, nag-report yung isa, okay na naman. Pagdating niya sa 3, boom, walang fire. So nag-report dito, wala ang nangyari. Tapos number 4, boom, nag-fire, may report number 4, okay. So titingnan nga lang ngayon ng PCM yung firing order, okay. Well, meron ako dito, wala, tapos meron. So doon niya ma-figure out, kahit na iisang wire lang yung sinasakyan ng mga control yung monitor, isang wire lang yung sinasakyan nila, napipick up yan ng PCM kung anong coil using yung firing order. Okay, so halimbawa 1 nag-fire, good. 2 nag-fire, good. Tapos yung susunod na firing order number 3, oops, wala, 0, walang report. Tapos number 4, good. Babalik lang siya doon. Ang firing order ko 1, 2, 3, and 4. Bakit yung number 3 walang report na nag-fire? So ibig sabihin may problema sa coil. So yun yung pang-apat na wire na sinasabi ko sa inyo mga sir. Okay, so gusto ko lang ito lang yung take out na gusto kong ibahagi sa inyo sa video na to. So meron tayong dalawang wire coil, 2 wire coil, 3 wire at 4 wire coil, di ba? Depende na lang sa setup nyo sa mga sir. Yung testing procedure is different. Okay, yung 3 and 4 wire coil, they're the same. Pero yung 2 wire is different. Kasi nga yung transistor nasa loob ng PCM nung 2 wire, tapos yung sa 3 wire nasa loob ng coil. So magkakaiba ng ano yan, ng testing. Like for example, ito, kung makikita nyo to, I try my best to draw this one. Kung meron kayong oscilloscope at gusto nyo makita yung secondary spike, yung secondary voltage, ganito yung makikita nyo sa oscilloscope. Maybe it's better than this, but it's gonna look like this. So pagka 2 wire yung coil, katulad nito, ito 2 wire lang to, so pwede kong makita yung spike, which is really actually I think it's pretty good kung makita nyo yung spike nung spark.
Kasi this will tell you a lot kung anong nangyayari doon sa loob ng cylinder. Okay? Itong waveform na to will tell you a lot doon sa kung anong nangyayari. Pwede mo ma-figure out dito na lean yung ano mo, yung mixture, pwede mong ma-figure out using this. Okay? Kung high compression, diba, may carbon buildup on top of the piston, you can use this. Kung ano pa, mechanical, you can use this. So, pero medyo mahirap kasi itong i-explain. But ang kwan nito sa mga ano lang to, applicable lang to sa 2-wire coil kasi yung trigger niya nasa loob ng PCM. So, pagka 2-wire yan, syempre meron tayong isang wire na babalik na naman tayo dito, ano. Pagka 2-wire, mawala yung ground natin sa coil. Ang mapupunta dito sa PCM yung ground. So, pagka meron kayong oscilloscope, dito lang kayo mag-tap sa negative side at makikita nyo yung spike. Tap nyo lang dyan yung ano nyo, yung oscilloscope, makikita nyo yung spike. And then, kailangan nyo i-figure out kung paano magbasa. Pero, there's another way kung wala kang kasi kailangan mo ng ano dito, ng adapters, kasi umabot to ng upward to 100,000 volts eh. So you have to have the proper tools, otherwise baka masira yung oscilloscope nyo. So what you can do is you can actually do you can use amp inductive clamp, yung ginaganon lang sa wire. So yung ginaganon lang, and you can actually view current ramp. Okay, so itong spike na to guys na makikita nyo, yan, yung napakataas na spike na yan, yan yung sinasabi ko pag nag-collapse yung magnetic field. Pag nag-collapse yun, ganun, di ba? Hindi nagbe-build, in-on nung PCM yung primary coil. So nagbe-build ng magnetic field, and then all of a sudden i-off niya, magko-collapse siya, tataas yung voltage, kaya tumaas yan. Nag-collapse, tumaas ng napakataas yung voltage, kaya nagkaroon ng spark, di ba? Ngayon, ang tanong ko sa inyo, so sa diagram na to, saan dito nangyari yung spark? Ano mga sir? When does the spark occur? Kailan nangyari yung spark? Pag on o pag off? Di ba? Yan yung tanong. Ay mga sir, no? Nangyayari ang spark, ito sa ano lang to, book knowledge lang to. Kung kukuha kayo ng test, spark occurs when nag-off, hindi nag-on, ha? Kung nag-off kayo or nag-off yung trigger, doon magkakaroon ng spark, hindi pag nag-on. Yung pag-on ay pag-build lang ng yung pag-on niya, pag-build lang ng magnetic field, pero hindi pa mag-spark yon. Ang spark mangyayari kung nag-off, nag-collapse yung magnetic field, boom, saka ka lang magkakaroon ng spark, di ba? Pag nag-collapse, tataas yung voltage, saka ka magkakaroon ng spark. So, kung may nagtanong sa inyo, kailan nangyayari yung spark? Is it when you turn it on or when you turn it off? Ang sagot sir, when you turn it off. Okay? So, pagka magka-trigger tayo, ito halimbawa yung trigger voltage natin. So, i-trigger natin, i-on muna natin, di ba? On, hanggang dito. Ngayon, as you guys can see, pag on natin, let's just say this one is 5 volts, or kahit 12 volts, whatever. No, this is 5 volts kasi pataas. Di ba? So, in-on natin, let's just assume na
3 wire yung coil natin. So pag on natin, pag on ng PCM, kung mapapansin nyo guys, kung titignan nyo sa oscilloscope, pag in-on nyo yung coil at titignan nyo yung current nya, yung kuryente na dumadaloy doon sa primary, ang makikita nyo at the same exact time na pag on, tumataas yung current. So tumataas yung current at the same exact time na trigger niya to turn it on. Okay, yung PCM, in-on niya yung coil, pataas yung current. This happens really fast though, alright? Kaya kailangan mo ng oscilloscope dito. Hindi mo makikita yung mga ganitong waveform without oscilloscope. But that's not, you know, kung you can actually check, use a voltmeter to check voltages, but to see what's going on inside, you have to have an oscilloscope. So back here, so kung nakita nyo, di ba? Pag trigger ng PCM on, yung current ay konti-konti ring nabibuild. Yung current na nabibuild dito sa coil, konti-konti rin siyang tumataas. Hanggang sa ma-reach na yung well, I guess yung time. Kasi time yung binabase nito sa PCM, depende sa RPM ng makina, kasi syempre mas mabilis umikot yung makina, mas kokonting time yung kakailanganin. Kasi nga kailangan mo ng spark na mas mabilis, di ba? So mas mabagal umikot yung makina, mas mahaba yung on time. Kasi ganun lang yun, di ba? Spark hindi ganun kabilis, pero pagka mabilis, spark ka ng spark, di ba? So pagka na-reach na yung proper duty cycle or whatever, kung ano yung gusto ng PCM, bigla-bigla yan, mga sir, bigla-bigla yan, boom, mag-go off. Bigla-bigla yan, magba-back to zero. Pag back to zero nung trigger natin ay di off. Ang mangyayari dito sa current, biglang babagsak yan. Pagka bumagsak, doon na mag-spike yung voltage natin, kasi magko-collapse. Diba? Pagbagsak nung current, collapse siya, bibuild yan ng mag-spike yung voltage hanggang sa mag-spark dito sa ating spark plug. So ito yung spark line nya. Ito yung KV, KV voltage, yan yung pataas. Ito yung dito actually yung spark. Tapos ito yung dual. Ito yung 12 volt supply natin, trigger by the PCM. Dito yung 0, yung line na to 0. So 12 pull down, turn on. Ito yung on time from here to here. Ito yon, yung square wave na yon, di ba? And in this case, baliktad. Pagka 2 wire ka, baliktad yung square wave mo. Ay, actually hindi baliktad, inverted. Not inverted, pero mag-i-start ka kasi sa 12 pababa to 0, di ba? 12, this is 0. So it's kind of like inverted, but it's not really, because 0 yung pinakamababa. So kung ganito, kung 2 wire, so magiging 12, di ba? 12, tapos mag-on 0 volt, ground hanggang dito. Okay, pagka pinutol na yan ng PCM, turn off, spike, mag-spike na yung voltage, magkukulapse yung magnetic field, spike yung voltage. Pag spike ng voltage, dito na tayo sa spark. Ito na yung actual spark plug. Ito yung spark time natin, from here to here. Yan yung spark time natin. Tapos of course you have to dissipate all the energy, so meron tayong dual time. And then back to ganun na naman yung cycle, on off, di ba? So sana may natutunan kayo. Medyo ano I don't know, medyo magulo siguro yung
yung diagram natin tsaka yung pag-explain natin kasi I cramp everything in one little board tsaka yung coil 2 wire, 3 wire, 4 wire. Basta ang gusto ko lang maintindihan ninyo yung 2 wire, ang trigger niya or ang switch niya or transistor niya or yung driver niya nasa loob ng PCM. Yung 3 wire, ang driver niya ay nasa loob ng coil. Yung 4 wire, the same thing as 3 wire, pero nilagyan lang nila ng monitoring device sa loob, di ba? We're gonna talk about this testing more and more as we go forward. Mahirap kasing humanap ng time, masyadong busy si kuya sa work, but we're gonna talk about this as we go forward. You know, for now I just want you to know that the spark happens when that magnetic field collapse. Hindi pag on, ha, hindi pag on, kasi may nakikita ko mga ano, pag on ng coil doon daw mag-spark. Mali yun mga sir, mag-spark yan pag off ng coil after on. Okay, baka sabihin nyo naman key off o naka-off yung coil, bakit hindi nag-spark? No, ibig kong sabihin pag nag-off after the on time, doon ang spark, hindi in the beginning, doon sa uli. Importante yan pagka magte-take ng mga test. Trigger, depende kung 2 wire or 3 wire ang trigger niya, mag-iba yan. Pagka 2 wire, ang trigger mo is mga galing sa PCM, of course, is square wave. The same thing, it's a square wave, but magiging 12 to 0. So from 12 to 0, baliktad. Ngayon, pagka 3 wire, yung trigger pa rin mga galing sa PCM, pero usually kalimitan 5 volts, and it's from 0 to 5 square wave. Ganito, diba? Ganito yung waveform na makita nyo sa oscilloscope. Okay, so and isa pa guys, yung spark plug gap, napaka-importante yan, ano, dapat nasa spec yan, or pagka worn out na, we have to replace the spark plug, because as you guys know, the wider the gap, the harder it is to jump the spark. So pagka hindi tayo nagpalit ng spark plug, kahit worn out na, ang madadali dyan yung ignition coil natin, kasi tataas yung kV natin, di ba? Tataas yan just to jump the gap. So kung worn out ng spark plug natin, follow the intervals, kasi maapektuhan yung coil natin. At pag pumalya ng coil, wala na tayong magagawa, just to replace it, di ba? So importante na yung spark plug natin, we follow the recommended change interval, kasi kung nakinig kayo, tataas yung kV pag hanggang sa masira na yung coil, di ba? Hindi niya na makaya mag-produce ng napakataas na kV hanggang sa masisira na yung coil. Bibigay yan. So checking with voltmeter, I guess I should say that kung halimbawa meron kung isang coil lang yung palyado, do not look for an issue sa sa power side, kasi as you guys know, iisa lang yung power side ng mga coil, di ba? Maliban na lang kung ang nag-open ay dito after the splice. Kung nagkaroon ng open dyan, then of course magkakaroon ka ng issue sa power side ng switch ng coil. You're gonna have a 0 volt here, di ba? Kasi nag-open dito, pero usually naman hindi nagkaka-issue yung power supply natin. So kung may isa na coil na patay, I wouldn't really check. I wouldn't bother to check the power side, unless na lang siguro if I suspect na may putol after the splice.
Kasi nga isa yung voltage nila, but maybe you guys can check it anyway kasi nandun lang kayo. So you can check power here. That's pretty much it you can do with the voltmeter. I guess you can also check continuity here from primary. You can check the resistance. Yeah, there's a specification for that. You can actually compare it to the other good known cylinder. Kumpara sila ng specification. Paying attention to the temperature change. Okay, so the temperature will affect the resistance value. So yun lang mga sir, no. Other than that, you can't really use the voltmeter to check for what's going on inside. Let's say you want to check voltage or kV voltage, you need to use oscilloscope. You cannot even use ito may nakita ko na video. They're using voltmeter to check for trigger. Ito guys, advice ko sa inyo, pag mag-check kayo ng ng trigger ng coil using a voltmeter, that's not really a reliable test, because yung voltmeter natin mga sir, hindi yan fast enough to pick up yung up and down, up low or up down signal. Kasi nga, as I told you guys, it's a square wave, up down. Ngayon, kung connect nyo yan with the voltmeter, you're not gonna see 5 volts. You're not gonna see 5 and 0. 5, 0. Diba? Yung signal natin, 5, 0, 5, 0, 5, 0. Diba? Pagka ginamitan nyo yan ng voltmeter or multimeter, you're probably gonna see something like 2.3 volts, 1.5 volts, I don't know, 3.3 volts, di ba? The reason why, kung bakit ganito yung nakikita nyo sa trigger ng coil ay because using the voltmeter, the reason is, yung voltmeter natin is not fast enough to pick up the change doon sa signal ng trigger. So ang ginagawa ng meter, since pabago-bago 5050, ina-average niya na lang. Okay? Ina-average niya na lang kung ano yung value. So halimbawa, mas mahaba yung on time, hindi mas mahaba yung 5 volts. So maybe the multimeter will give you 3.3. Pero kung halimbawa mas mahaba yung off time, kasi mababa yung RPM, the voltmeter might give you 1.5, di ba? It's gonna bouncing, magbabounce yan, magbabounce. Kaya do not rely on voltmeter sa pag-check ng trigger ng coil. You're not gonna get an accurate reading. You can't. The voltmeter is not fast enough to pick up 50, but you can probably use it to just give you an idea na gumagana yung coil, I should say, like na gumagana yung PCM, na may trigger. But again, it's not really a good definitive like reading na ibibigay sa inyo, ano. So kung ganoon, kailangan nyo ng oscilloscope. Kahit na yung one channel. If you really wanna, like, if you're serious of, fixing cars, I urge you to like get at least one channel scope na capable of looking at this signal, up and down, square waves, sine waves, and signal and trigger, di ba? Ang makakatulong yun sa inyo ng malaki. Ngayon, kung halimbawa naman wala kang kahit na anong tools, di ba? Wala kang kahit na anong tools, pero alam mo na pumapalya sila number 1, meron kang code reader at may check engine light P0301. So that's cylinder 1 misfire. Tapos since nag misfire na yon, may code ka, meron kang
something to follow, something to chase, yung direction, alam nyo, number 1. At you suspect ignition coil at wala kayong gamit, you can just swap the coils. Swap the coils. Since number 1 yung misfire, lagay mo sa number 3. 'Di ba? Pagka lumipat yung misfire sa number 3, then you know it's the coil. 'Di ba? It's not the computer, it's not the wire, it's the coil kasi lumipat. So napaka-easy kung wala kayong tools. But I want you to learn all this stuff para pag gumagawa kayo ng sasakyan, naiintindihan nyo. 'Di ba? Naiintindihan nyo yung functions, naiintindihan nyo yung design, naiintindihan nyo kung paano gumana. Kasi napakadaling humanap o gumawa ng pera kung alam nyo yung mga ganitong testing. Unang-una, hindi kayo mapapaya sa customer. So, babalik at babalik sa inyo yan, di ba? Pangalawa, magigain pa yung confidence mo, di ba? Natututo ka pa while you're doing it. So, tsaka ang hirap mag-suggest ng hindi sigurado. Especially pag mahal yung pyesa. Nako, I've been there, I've done that. And awa ng Diyos, I survived. Tama naman, you know, palagi tayong palaging lucky. Pero as much as possible, do your testing. I recommend to do testing. Try your best, try your hard to at least mayroong evidence na bago magpalit ng pyesa, 'di ba? Itong mga coil na hawak ko, ito gumagana to actually. Yeah, ito gumagana to. Napakadami naming stock, hindi lang ako may ganito. Kasi itong mga to, sir, I think this is from 5.4 engine or 4.6, I don't know. Pero kami kasi sa shop, sa dealer, binibigyan namin ng option yung customer. Ito, I'm pretty sure gumagana to. Marami pa ako nito eh. Binibigyan namin sila ng option na kapag pumalya ang isang coil, palitan mo na lahat. 'Di ba? Option lang naman 'yon. Kung isang coil lang pumalya, kasi most likely, especially kung bago pa yung original pa tapos ilang taon na, most likely the rest or the other will follow. And I learned my lesson with that. It was an expedition. So ang nirecommend ko isang coil lang, I think dalawang coil. Pero after 2 months bumalik yung kabila naman yung pumalya, edi nagalit yung customer kasi nga nadoble yung diagnostic. Pero wala tayong magagawa. I mean, if you want to replace the whole set, that's gonna be $2,000, you know, kasi V8. But yeah, just keep that in mind kung gagawa kayo ng mga sasakyan. Bigyan niyo sila ng option, especially pag coil on plug. Anticipate na papalya yung mga susunod na coil na hindi pumalya ngayon, para at least kahit papaano alam ng customer na okay, if this happens again, then you're gonna have to pay you again for diagnostic, di ba? That's how we make our living. We cannot just fixing cars for free. We have to make living somehow. So ilang mga sir, no? Kaya ako, kung nag-diagnose ako sa shop, minimum they gonna pay is the diagnostic. Minimum. Kasi hindi yung diagnostic yung binibenta natin. Yun din yung kumbaga sigurado tayo na ito yung pumalya, ito yung failure, at I guaranteed, di ba? So pay me. Ngayon, kung hindi yun ang naging issue, edi it's on you na, di ba? Nasa sayo na yun. Kaya importante na marunong tayong mag-test. Okay? So, I don't know how many of you really watch till the end, but hopefully, meron kayo natutunan between 2-wire, 3-wire, and 4-wire ignition coil. If you have any questions regarding this, regarding
kung ano yung pinag-usapan natin ngayon, ignition coil, just let me know. Comment kayo or message nyo ako. Then we're gonna go and maybe discuss it kung para maintindihan natin pareho. Kasi hindi ko nakikita yung mga comment nyo, para pasensya na kayo kasi ngayon lang ako nag-live, baliktad yung camera ko. Hindi ko nakikita yung mga comment nyo. So kung meron kayong comment regarding the 2-wire, 3-wire, 4-wire ignition sensors, ignition coil, just let me know, hit me up, and then we're gonna discuss about it. Okay, so ganun lang mga sir, no? So I hope you guys learned something. Don't forget to follow me sa YouTube, Kuya's Auto Venture. Madami tayong gagawin doon ng mga video. I-share natin lahat yung mga hindi sinashare ng iba. We're gonna try our best to share everything kasi we're getting older, kasi yung mga generation ngayon kailangan matuto. Alam nyo sa US there's a shortage of technician sa buong US, kaya yung mga dealership nagagawa ng mga tech yan there's so many I don't know, basta anyway may mga tricks sila na ginagamit yung mga dealership just to go there. Merong mga nag-offer sa akin, but anyway, so yun lang sir, no? I hope you guys learned something. Kung meron kayong question, like I said, only about this topic, ignition coil, COP, just hit me up. Okay, so yun lang mga sir, end na natin yung live natin at ako'y hinantok na. Alright.